Martes ng masigla sa Morning Balitaktakan. Sabi talaga niya, sabi niya, parang sisiw yan siya. Isang magandang umaga na naman na araw ng Tuesday, September 16, mga ka-MP. It is so much fun on a Tuesday, especially if you choose to watch Morning Balitaktakan. You think so? I think so too. I think so too. And I Thank you. Oh, pero kamusta grabe. naman ang Tuesday mo? May naiwan pa ba sa sinahod mo, Miss Angelica? Well, thank God meron pa naman. Kasi kahapon talagang nagganyan na tayo. Naglabas agad tayo. Grocery agad ako. Tapos na talagang, ay, ang mamahal na. Yung dating mantika na 100. Magkano na ngayon? Ngayon nasa 240 na. 240 pesos para sa mantika. Bakit hindi ka nalang tumakbo? Tapos kung ano man yung lumabas sa'yo, yun na lang ang ginamit Paprito mo. mo. Well, pwede, pero, diba? pero practicality ang tawag wow, doon. ganun ba? Nakakaloka ang mga bilihin ngayon. Pataas na pataas ang mga presyo ng mga bilihin. Pero ang sahod, ang hirap gumalaw. Totoo, ang dami na actually naipasang mga kung ano-ano, 250 pesos, 100, pero wala pa rin alam mo yung nangyayari. isang taon na, ang maidadagdag 10 pesos. 20 pesos. Pero isang taon yun ang paghihirap. Yung 10 pesos na naidagdag, Diyos ko, bumili ka ng hotdog, kulang na kulang. At saka ang 10 pesos, wala ka na mabibili ngayon kasi ang itlog na dating 7 pesos, ngayon po 12 to 15 pesos per piece na, and napakaliit lang po nun. Diba? To think na yun lang yung maidadagdag sa lahat ng mga manggagawa. Ay, naku po. Sana magawahan naman na ng paraan na tumaas-taas. Kung tumataas ang mga bilihin, itaas din yung sahod ng mga empleyado. Dahil kailangang sumabay din ng mga empleyado yung sahod nila rather para dun sa pag-angat din, ng mga bilihin. Kasi kung paangat ang bilihin, hindi umaangat ang sahod ng mga empleyado, paano sila makakabili? O di hindi iikot ang ekonomiya? Ay, totoo yan. Ano yun? Sana naman. Kung sino lang yung mayaman, sila lang, totoo. So, let's katukin natin ang dapat makatok ngayon. Real. Mga pintuan at mga backdoors. Wow! Diba? Pero gawin pa rin nating makulay ang ating buhay kahit ganyan ang nangyayari dahil naniniwala tayo na ang mga Pilipino, kahit ano pa man ang inyong pinagdaraanan, ang ating mga pinagdaraanan, ay kayang-kaya pa rin natin itong gawing makulay, masigla, masaya, informatibo, totoo. Inspirational and whatnot, diba? At syempre, tumingin ka lang sa paligid mo, maraming makakapagbigay sa'yo ng ngiti. Totoo diba? yan. Wah? Pangiti ako. Isa pa. Wah? Ganun ba yan? Iba din. Pag nakikita ko talaga si Miss Angelica sa umaga, sabi ko, Barbie Fortesa. Paghapon? Paghapon? Barbie ngot. Nakakaloka. Pero speaking of makulay, mga ka-MB, merong makulay, bihira, at tunay na maganda. Ay, bakit parang pinag-uusapan natin ako? Wow! Akala mo naman sasabihin mo tayo. Kilalanin natin ang Ibong Tatak Pinoy. Ibong? Oo, ang Philippine Trogon dito sa Super Saya. Napakaganda ng paligid. Pero teka, may superstar oh. Hindi basta-basta at hindi pangkaraniwan. Isang obra maestra ng kalikasan. Ready ka na bang makilala siya? Yun siya oh. Ladies and gentlemen, presenting the Philippine Trogon, ang Harpactes ardens. Isang rare, elusive at super exclusive na artista ng ating kagubatan. Hot pink chest, blazing red belly, chocolate brown back at isang vibrant yellow beak na parang accessory sa red carpet. Ang pangalan niya, Ardens, Latin for flaming. Bakit? Kasi nag-aapoy sa ganda. At syempre, may leading lady tayo. Simple at elegante. Earth-toned beauty with a yellow belly at pale yellow beak. Hindi flashy pero classy. The definition of low-key sophistication.
iconic eyes for that dramatic stare, at short tails na perfect para sa kanyang signature pose sa sanga. Tahimik, mysterious, pero killer ang move sa paghuli ng insekto. One strike, one bite, then boom! Tiklop ang prey! At sa love life, power couple goals. Kapag nesting season, silang dalawa walang iwanan. Magkasama sa lahat mula egg sitting, food hunting at syempre raising the next generation of forest royalty. 2 hanggang 3 baby bird lang, pero well taken care of. Dahil para sa Trogon family, quality over quantity. Dito mo lang sila makikita sa Luzon, East Visayas at Mindanao. The one, the only Trogon species ng Pilipinas. Pero kahit ang mga superstar, may kontrabida. Bawat punong pinuputol, bawat kagubatang nawawala. Unti-unting nawawala ang entablado ng ating bida. Pero may mga fans na loyal, mga tao at rangers na nag-aalaga at lumalaban para mapanatiling bida ang Trogon sa ating kagubatan. Tahimik man siya, ang ganda niya ay sumisigaw, isang living masterpiece, isang nagniningas na paalala na ang kalikasan ay buhay, makapangyarihan at kailangang mahalin at alagaan. Yan ang Philippine Trogon, ang flaming jewel ng ating kagubatan. Kagubatan! Sabi talaga niya, oo naman, ang Philippine Trogon! Kaibigan, ang ganda niya, diba? Diba? Pero in fairness, ang ganda niya, mga ganyan, mga uri ng ibon talaga dito sa Philippines. Iba't iba yung diversity when it comes to the Animalandia. Wow, totoo. The Kingdom of Aminals. Aminals? Yes, Oh, Aminals. Aminals. Alam mo yung Pero, mga Aminals na yun. Yeah, the Philippine Trogon. Ay, pero ang cute nila, para silang parrot. Oo, Diba? no, para silang pero parrot. sila tahimik. Yeah, Oo. hindi sila gumagaya ng mga salita, Yeah, ng mga sinasabi ng parrot. iba. Nako, hot nga ba siya talaga or not? What do you think? Or? I think Philippine Trogon is hot. Hot. Pero hot or not, mga ka-MP, aba, the body parts na talagang kapansin-pansin daw sa mga lalaki according to women. According to us. Oo, ano kaya ito? Alamin sa Men's Station. Hi guys! So today tayo ay... Oh, wait lang, kalmate. Pero talaga namang napakasaya ng pag-uusapan natin. Ready na ba you? Kasi we're gonna spill the tea on the top 10 body parts na bet na mga girlies like me. So this ranking is according sa isang international fitness magazine. First, we have the shoulder. When a guy has those broad shoulder, parang gusto mo na lang sumalambitin, di ba? It gives major safe and secure vibes. Parang gusto mo na lang magpaprotect. How do we achieve them? Focus sa upper body workouts like shoulder press, lateral raises, and push-ups para maging broad ang shoulder mo. Huwag kalimutan ng good posture kasi it makes you look wider. Next is arms. I swear kapag toned ang arms ni Kuya, parang gusto mong sabitan kasi it looks super strong and masculine. Very Sando-worthy. How do we achieve them? Bicep curls, tricep dips, and pull-ups. Combine with a healthy diet para kita ang guts. Third is chest. Grab girl. If it's broad and defined, it's giving macho energy. It's like, come on, lay on me. So how do we achieve them? Bench press, chest fly, and push-up. Tapos wear fitted shirt. Fourth is abs. Syempre, who doesn't love abs? Pero legit, abs are like the cherry on top. Abs are made in the kitchen. Clean eating plus planks, leg raises, and crunches. Portion eating lamang. Fifth is the back. As in, wide muscular back. Para ang lakas makapiggyback ni Please vibes. So how do we achieve them? Deadlifts, rows, pull-ups, plus posture ulit. Stand straight, look confident, and boom, biglang plus 100 pogi point. 6. The butt. Yes girl, we also check the booty. Hindi lang kayo ang may bet doon. If it's firm and nice, chef's kiss. So how do we achieve them? Squats, lunges, and hip thrust. Wag lang puro upper body ha, equal love for the butt. 7th is the eyes. When a guy has those intense dreamy eyes, nakakabaliw. Parang ang sarap makipag-eye contact, no? Pero how do we achieve them ba? Simple lang, take care of your eyes. Get enough sleep, hydrate, and don't be shy to use eye drops if you're tired. Plus,
Natural kilay grooming for a cleaner look. Ang dreamy mo na, promise. 8 is the hair. Basta malinis and stylish, plus points na yan. Looks foggy and fresh. So, how do we achieve a good haircut? Regular trim. Choose a style that fits your face shape and use a good shampoo and conditioner, plus konting styling and wax. Pogi upgrade. 9, the smile, girl. Alam mo na yan, kapag perfect ang smile with cute dimples or white teeth, ay talaga namang sobrang fine. How do we achieve a good smile? Good dental hygiene. Brush, floss, and visit the dentist. Smile genuinely kasi kahit hindi perfect ang teeth mo, if genuine ang smile, winner pa rin. And last but not the least, the voice, syempre. Pag deep and husky, parang gusto mo na lang humimlay. Tama, mali. So how do we achieve them? You can practice speaking with more confidence, slower pacing, and breathing exercises para calm and deeper ang boses. Dagdag pogi aura. So guys, ayan na. If you wanna level up your pogi points, focus on these. Because girlies like me, na medyo garampingan pero choosy din, alam mo na, we notice everything. Effort is hot, I'm telling y'all. That's it for today. See you next time. Diba? Pero sa lahat ng sinabi doon sa napanood natin, ayoko ng mga muscles na yan, yung glutes, mga pectoral, kinemberlons. Hindi natin tinitignan yan. Ang tinitignan talaga natin, mata. Dapat yung mata nangungusap. Dapat yung kahit hindi pa siya ngumingiti, pero pag tinignan ka na niya, mapapaganon ka. Matutunaw ka? Oo. Sure ka ba na kapag may dumaan dito na isang hot-looking guy, mata ang tinitignan mo, not the muscle? Mata. Mata talaga. Mata. Kailangan talagang yung mata ang titignan mo. Yun yung number 1. May kakilala akong hindi yon yung tinitignan. Pero, oo, sa lahat ng mga crush ko talaga, it's all in the eyes. Because, you know, sabi nga nila, the eyes are the windows to your soul. So, every time I look into your eyes, you're like dead to me. I can see you. Hindi. Pero masaya. Ikaw ba, ano bang tinitignan mo madalas sa mga lalaki? Ano yung hot para sa'yo sa mga lalaki? Ay, yung sa shoulder. Sa shoulder. Ano daw? Anong hotdog? Saan sa? Sa shoulder talaga. Shoulder. I'm not into, Dapat malapad. Oo. Yung Tapos, lakas makamuwa ang dating. yeah, tapos yung sa tricep, basta sa, dito sa shoulder part, okay na ako doon. So bet mo si Kwan. Anong pangalan niya? Si Johnny Bravo. No! Ayaw call? Di ba si Johnny Bravo ang bet mo? No. Kasi kung gusto mo ng upper muscles, ganyan. Very Johnny Bravo. Letter V. Hindi, pero yun lang naman yung mga una kong napapansin talaga sa Eto guys. talaga niya. Yeah, dito Kasi gusto talaga. mong naglilin-lin sa... Oo, kasi wala, kahit walang abs yan, okay lang. Basta, mahilig kasi ako kumapit sa braso. I see. Kasi clingy ka. Hindi naman. At saka ang isa pa sa mga tinitignan ko din talaga, mga lips. Oo. Kapag kiss Ay, ako. hindi. Eyes tapos toes. What? Eyes tapos toes. Why toes? So weird. Kasi kapag ang toes niya malinis, You know na. alam mong malinis na yung buong katawan nun. Ba? Aray ko. How sure are you? I'm very sure. Oh. Trust me, I have my own experiments. Wow. Oh, wow. Sabi niya, Hindi, pero totoo yun. Kasi Aba. syempre, yung mga maliliit na bagay, yung mga nasa gilid-gilid ng kuko, kung natanggal mo yun, ibig sabihin, yung mga obvious, natatanggal mo talaga yung dumi. Ako yung dito naman sa fingernails. Fingernails. Kapag malinis, tas hindi mahaba ang kuko, Ay, di ba? Ganon. Lalaki talaga yan. Pero pag malinis, tapos mahaba, at may design pa, bakla yan. hindi. Charing. Di ba? Basta ako sa mata talaga. At maganda din, may ibang mga babae na naseseksihan sila sa lalaking grabe ang humor. Yung utak, yung matalino. Yung kapag kinakausap mo siya, parang kang nanonood ng National Geographic Channel. Yung parang hindi mo na kailangang mag-isip, bahala na siyang mag-iisip. Yung ganon. oo ka na lang ng oo. like, Di ba? Parang yung mga kapag kinausap mo talaga, parang feeling mo magiging summa cum laude ka. Mga ganon yung peg. Yung kapag nagkapamilya General kayo, knowledge, mga ganyan. Parang feeling mo yung mga anak mo. magiging suma. Oo. Kami suman lang, pero sila suma. Diba? Kasi iba talaga yung mga utak-utak na ganyan eh. Pero meron din daw kinalaman ang buhok sa pag malalaman mo kung matalino daw ba talagang isang tao o hindi.
Na alam mo, yung sabi nila kapag white yung hair mo, wisdom, you're full of wisdom na, mga ganon. Ba? Kaya naman mga ka-MB, uban o utak. Alamin kung bakit konektado ang gray hair sa pagiging matalino daw ng isang tao. Dito yan sa Fact na Fact. Aba, may uban ka na. Tumatalino ka, bakla. Abay, kung katalinuhan lang din naman yan, sana genius na ako ngayon. Let's break the myth down. Kapag may puting buhok ka daw, matalino ka na agad? Sa totoo lang, wala pang scientific evidence na nagsasabing konektado ang pagkakaroon ng puting buhok sa katalinuhan. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng puting buhok? Ayon sa science, ang puting buhok ay lumalabas kapag bumababa ang melanin sa ating hair follicles. Ang melanin ang nagbibigay ng kulay sa buhok, balat at mata. Kapag nagde-decline ito, nagiging puti o gray ang buhok. Ano ang sanhi ng pagbagsak ng melanin? Ito ay maaaring dahil sa pagtanda, genetics, kakulangan sa vitamin B12, folate o iron, stress, at autoimmune conditions tulad ng vitiligo o thyroid disorders. Ayon sa isang 2020 study sa journal Nature, ang chronic stress ay maaaring mag-deplete ng melanocytes stem cells. Ano ang melanocytes stem cells? Ito ang mga cell na responsible sa paggawa ng melanin sa buhok. Kapag nade-deplete sila, wala nang supply sa pigment kaya tumutubo ang buhok na gray o puti. Pero tandaan, wala itong kinalaman sa brain cells o sa IQ. So to be clear, ang white sa buhok o mas kilala bilang uban natin ay walang kinalaman sa karunungan ng isang tao. Pero bakit naiuugnay pa rin ito sa katalinuhan? Sa maraming kultura, ang puting buhok ay simbolo ng karanasan at karunungan. Dahil madalas, ang taong may puting buhok ay mas matanda na at mas maraming napagdaanan. Sa Japan, ang pagkakaroon ng puting buhok ay tanda ng respectable aging. Sa China, gray hair can symbolize wisdom and long life, lalo na sa mga elders. Sa African cultures naman, gray hair is a badge of honor, senyalis ng authority at guidance. Sa Native American traditions, white hair is associated with spiritual depth and connection to ancestors. Pero lahat ng ito ay cultural associations, hindi scientific proof. Sa dulo, tandaan natin, hindi mo kailangang magkaroon ng puting buhok para maging matalino. Ang tunay na katalinuhan ay hindi nasusukat sa edad o kulay ng buhok, kundi sa kung paano mo ginagamit ang mga karanasan, kaalaman at empathy mo sa mundo. Kasi kahit may puting buhok pa man o wala, nasa utak at puso pa rin ang tunay na talino. Totoo nga naman, di ba? Ikaw ba may mga white hairs ka na? I do, pero hindi siya parang marami. Ramihan. Oo, ako pero madami, kaya nga nagpupula ako ng hair. Ah! The reason why I started coloring my hair is because I started to have gray hair Yun na. na. O, ang pangit din kasing tignan kapag hindi kasi talaga siya pantay. Kasi usually, yung gray hair ko, nasa isang side lang siya. So, parang ang pangit tignan. So, sabi ko, why not just like color it na lang with something that, you know, complements my skin color. Wow. And it's red. Kaya pala now I know. Kaya nag-red talaga ako ng hair dahil sa mga white hairs ko. Pero alam mo, totoo yun, sabi nga talaga nila, kapag may white hair ka daw, ang talino mo na. Pero yun nga, according sa napanood ulit natin, it's about the wisdom that you gain all throughout your years hanggang sa pagtanda mo. Kasi kapag matatanda nga naman talaga, ang dami nilang mga salita, kwento, tapos mga kaalaman na syempre ikaw bilang bata, hindi mo pa yun na-experience, di ba? Yung mga meron yung mga ano pa lang ngayon, bata pa lang, gano'n, na teenage pa lang may white hair na. Pero yung iba kasi genetics, So, wala namang scientific background or studies na talagang nagpapatunay, nakakapagtalino talaga. True yan. Di ba, alam mo yon, yung mga matatanda, sasabihin nila sa'yo, sabi nila, kayo, bata pa kayo, hindi nyo alam yung pinagdaanan namin dati. Alam mo, ang mga bata ngayon, ang sagot nila, may mga hawak kami ngayon na hindi nyo na alam gamitin.
Ay, So, sino ba mas oo. matalino ngayon? nga. Mga bata ba ngayon o yung mga matatanda noon? Ay, correct ka dyan. Ay, hanggang ngayon, Diba? yan ang naririnig ko sa nanay ko. Hay, kayo ngayon, ganito kayo. ano ba? Samantalang dati kami ganito, ganyan. Paano pag sinagot? Kami nga ngayon, ang dami na naming alam, ang dami na naming sources, nawala kayo noon. Diba? Pati yung Diba? nanay ko laging sinasabi na, noon nga, yung pagkain lang namin, ganito, ganyan, yung baon namin, ganyan. Ay! Diba? Pero kailangan intindihin din natin sila. At saka, we can get something kasi from what they say and from their experiences. Especially kapag hindi siya yung naaaral sa paaralan. Kundi yung na-experience nila mismo bilang isang tao na nagdaan na sa dekada-dekada ng panahon. At saka diba? parang naging part na rin yun ng ganong culture, yung nakikinig tayo o kaya yung iba kasi parang tinatanggap na lang din yung mga ganong pamahiin. Pero wala namang masama kung maniniwala ka or no. Oo naman. At saka, ang pinag-uusapan talaga natin dito, yung experience talaga ng mga matatanda na sinishare lang nila sa inyo. Like, kung paano ba mag-deal sa mga bagay na dapat nating harapin or i-deal kapag may hinaharap tayong mga sakuna or sabihin na natin mga struggles in life, yung mga ganon. Yun talaga yung alam nila kasi napagdaanan na nila tapos nalagpasan pa nila. Ngayon, ikaw bilang bata at may pinagdadaanan din katulad doon kasi it's just a cycle So, kung what's happening before, sometimes it's also happening now So, mayroon sila, ay, nagganyan na rin ako dati and this is what I did, no? Sabi. Lesson lang naman yun. Galing Lasal ka. Ay, Lasal. Oo, galing Manila po kasi itong katabi ko. So, no. No. Remember, I'm Ambi. American Bayot. Ayaw, call. Ambi, sabi ko ito kahapon. Iba pala. Yun lang yun. Oo. Pero anyway, mga ka-MB, umpisa pa lang yan ang kwela at saya natin ngayong araw ng Tuesday. Kaya choose to stay and choose to tuning in. Tama ba? Tuning in. Choose us. Oo, dahil mamaya sa mga balita namang nakalap ng RNG News. Kung saan matapos pong italaga na special advisor at investigator ang ating mayor dito sa Baguio City na si Mayor Benjamin Magalong, samot-sari pong reaksyon ang natanggap mula sa mga residente o publiko kung saan meron doon nagsasabi, maraming na magre-resign na ba daw siya. Pero nilinaw naman ng ating mayor na hindi po ito magre-resign. Ng mga detalye niyan mamaya. At ano pa? At hindi lang po yan dahil sa Pangasinan naman po. Opo, marami na naman pong mga programa ang hatid ng gobyerno doon at hindi lang po yan hatid rin po ng Pangulo. Ng Pilipinas? At syempre, matapos po ang ilang buwan na pag-aaral, pag-review and everything, natapos na po ang bar examination. Oo, nung last weekend. Sunday ito nangyari, no? Yeah, ng hapon. Oo, ito yung sinasalubong nila, yung katatapos lamang mag-exam, ang daming umiiyak. Pero mas iiyak ka talaga kapag hindi mo nakita yung pangalan mo. Well, at least they tried. At saka pwede ka namang paulit-ulit na mag-take. Yeah. Until makuha mo. Sabi nga nila, try and then try again. Well, yeah. Right? Yes, because when you try, you try 3 times. Try and try and try again. Tapos pag 4 times. Okay. Ganon siya. At syempre mamaya may makikilala tayong napaka-talented na bata dito sa Baguio City. Ano ba yung mga pinagagawa niya sa buhay at a young age na kumalalaman natin mamaya. At syempre, ang mga nangyayari sa ating katawan. Na minsan, kailangan din natin talagang pansinin at bigyang tuon. Feeling ko nararanasan Tuunan ko to. ng pansin. Bigyan tuon. Ng pansin. Pansin. Ano yan? They just, bahala kayo dyan. Yes, yung pasma-pasma. Oo, ano ba yung mga yan na yan? Malalaman natin sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort
located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Chase your beauty or passion. Have your hair chased, style that makes a statement. Located at the Outlet 1 Assumption Road, Baguio City. You may contact us via 0917-188-6877. Bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Sabi Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 Healthy Habits, sundin. Do it na yan. Ang suganay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulan ng mabitong ito. Sa Healthy Habits, go na go. Move more. Eat right. Be clean. Live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Care for yourself. Care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan. Sa Healthy Pilipinas. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang iniwan nitong pinsala ang pagbulusok sa aking kinatatayuan ng COMELEC ang bilangan ng pananalasa ng bagyong kemikal na ginagamit sa pagmimina na makakapagpabuti sa buhay ng dating tennis court ng Baguio Athletic Court ng El Nino na nararanasan sa sakyana dito sa Bangin nang matumba ang poste ang posibleng pagbuho ng bundok. Mula sa News Center ng RNG Luzon, ito ang Luzon Headlines. September 16, 2025, narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. Matapos italagang special advisor at investigator ng ICI si Mayor Benjamin Magalong, umani ito ng samut-saring reaksyon. Ay naman sa alkalde, wala raw mali sa kanyang pagkaka-appoint. Magbabalita Charles Nicolimon. Matapos ang ilang araw na pag-aantay, inihayag na ng Malacanang noong Sabado ang mga kakatawan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na mag-iimbestiga sa mga manumalyang infrastructure projects. Miyembro rito sina dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson at si Rosana Fajardo na isang accountant at country managing partner ng SGV and Company. Inatasan naman ng Malacanang si Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang investigador at special advisor ng komisyon. Voluntaryo ang pagtanggap nila sa tungkulin na ito.
Hindi sila hinihirang para ipagtanggol ang sistema kundi para harapin ito. Bawat isa sa kanila ay may mahabang karanasan sa pagtukoy ng mga problema sa loob ng mga institusyon at sa pagpapatupad ng mga reforma sa malalaking organisasyon. Malugod namang tinanggap ni Mayor Benjamin Magalong ang alok ng Malacanang. Para, alam mo, para makatulong tayo, para malaman natin ano talaga yung katotohanan behind the alleged corruption that is happening in this county. Pero matapos siyang italaga ng Malacanang, umani naman ito ng samut-saring reaksyon. Ayon kay nagkaisa Labor Coalition at Pangulo ng Federation of Free Workers na si Attorney Sonny Matula, ang pagkaka-appoint ni Magalong bilang Special Investigator ay labag daw sa Section 7 ng Article 9-B ng Konstitusyon. Ayon kay Attorney Matula, baka raw makaapekto ang trabaho nito bilang alkalde sa isasagawang investigasyon sa mga manumalyang flood control projects. Dahil dito, hinihikayat ng ilan na magbitiw na sa pwesto ang alkalde at tutukan nito ang investigasyon. Sagot naman ng alkalde, wala raw mali sa kanyang pagkaka-appoint. Ang illegal doon siyempre pinag-aralan naman ng ating presidente yun bago niya pirmahan Nawang violation of law. Pinabulaanan din ng alkalde na nagbitiw ito sa pwesto at hindi rin daw ito makakaapekto sa kanyang trabaho bilang alkalde. Designate the Vice Mayor as officer in charge ng city. Siguro 3 times a week nandun ako sa Manila o kaya sa iba't ibang lugar kung saan mga lugar na imbestigahan namin. We will be moving around. Nagsalita na rin dito ang Pangulo. There have been questions as to why Benji Magalong Mayor Benji has been included. And the answer is very simple. When I went to Baguio, at tinignan ko yung mga malabo na flood control project, ay sinalubong niya kaagad ako ng isang report. Investigador naman talaga si Mayor Benji. Samantala, pinangalanan na ng Pangulo si retired Associate Justice Andres Reyes Jr. para mamuno sa binuong komisyon. He was a presiding judge of the Court of Appeals before. He has been a jurist for a very, very long time with a very good record of honesty and fairness and a good record of being able to find justice for those who have been victimized. Ngayong araw, September 15, nag-convene na ang ICI para sa isasagawang investigasyon sa mga dati at kasalukuyang mga infrastruktura. Charles Nicolimon, RNG News. Nagkaisang ilang ahensya ng gobyerno para maihatid ang serbisyo ng Pangulo sa lalawigan ng Pangasinan. Magbabalita Val Desmaya. Sa pagdiriwang ng ika-68 kaarawan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., isinagawa ang programang Handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat sa Capitol Complex sa bayan ng Lingayen, Pangasinan. Pinangunahan ni Governor Ramon V. Gico III at Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III ang nasabing aktibidad na layuning maipabot ang tulong at serbisyo sa mga mamamayan ng lalawigan. Ngayon ho, lahat ng utang ng mga agrarian reform beneficiaries, wala na ho. Libre na yan mga lupa na naibibigay natin sa kanila. Bilang pagpupugay sa kaarawan ng Pangulo na mahagi ang mga ahensya ng tulong pinansyal, farm machinery, inputs para sa mga magsasaka, mga gamot at vitamins sa mga Pangasinense. Kabilang sa mga nabigyan ng tulong ay ang mga asosasyon ng magsasaka sa bayan ng Mangaldan na kasali sa nationwide simultaneous activity ng programa. Sama-sama tayo uli. Saray Dumaralos, lalong-lalo na ho kayo, mahal na mahal kayo ng ating Pangulo. At yung pangako ko sa inyo na bibigyan ko kayo ng mga pananim, yung rimas na tinatawag, padadalang ko kayo, papakuha ko inyong mga address. Maliban dito, libre ring na ipagkaloob sa mga residente ang medical at dental check-up,
gamot, legal consultation, haircut at relaxing massage. Nagsagawa rin ng feeding program at Kadiwa Market sa Capitol Plaza upang maibsan ang gastusin ng mga pamilya sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayong araw, ito ay pagpapatuloy ng matagumpay na inisyatiba na sinimulan noong nakaraang taon sa ang bagong Pilipinas Serbisyo Fair na layuning dalhin ang pamahalaan mismo sa mga mamamayan, hindi lamang sa salita kundi sa konkretong aksyon. Lubos po ang aming pasasalamat sa pambansang pamahalaan sa pamumuno ng ating Pangulo para sa masigasig na pagpapatupad ng programang ito. Gayon din, taos-puso po naming pinapasalamatan ang ahensya ng gobyerno na katuwang sa pagbibigay ng serbisyo ngayong araw na ito. Sinisikap din nating maisakatuparan ang lahat ng itinakda sa ilalim ng PhilHealth Yakap program para sa ating 14 na provincial hospitals. Naniniwala po tayo na ang kalusugan ay pangunahing yaman. Wala pong halaga ang tagumpay kung ang ating katawan ay pinanghihinaan ng sakit at hindi natin kayang itaguyod ang ating pamilya at pamayanan dahil po dito. Lubos namang nagpapasalamat ang mga magsasaka at iba pang dumalo sa kanilang mga tulong na natanggap. Nangako naman ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan na mas papaigtingin din ang mga serbisyo at programa para sa mga Pangasinense. Valerie Desmaya, RNG News. Sinalubong ng libo-libong mga supporters at pamilya ang halos 11,000 mga examinees ng Bar Exam 2025. Narito ang report. No retreat, no surrender, ma'am. Napayakap na lang sa kanyang manugang ang 64 anyos na si Lola Natividad mula Urdaneta, Pangasinan. Matapos ang 3 araw na pagsusulit, natapos na rin ito sa pagtatapos ng bar exams kahapon September 14. Anya, ito na ang kanyang 3 beses na kumuha ng bar. Noong mga last years na nag-uumpisa na ang kwan dito, hindi ako makapag-take kasi nagkasakit na yung asawa ko. Then, finally, succumb to death noong January lang. Kaya naman hindi na niya pinalagpas ang pagkakataong ito para abutin ang kanyang pangarap. Talagang fight to the last. Hirap talaga nung breaking shelter. Kasi hindi na katulad ng ordinary noong mga previous na nag-take ako ng bar. I want just to parang fulfillment na lang ng dreams. Kasi retired ako as court employee. Hindi na rin ako makakapasok sa kahit na anong branch ng government para makatulong sa mga nangangailangan. Isa lamang si Lola Natividad sa higit 1,300 mga bar examinees sa Baguio City ngayong taon. Kahapon September 14, isinagawa ang tradisyonal na salubong sa lahat ng bar examinees matapos ang 3 araw nilang bar exam. Bawat paaralan may iba't ibang pakulo. Kung ang iba sinalubong ang mga examinees ng mga bulaklak at hiyawan, meron din sinalubong ng mga medalya. All throughout, ang support ng whole ISU community is very supportive sila. So, we're here na i-cheer ang aming mga barristers to get their final dot. Sobrang saya po. Hindi na rin naiwasang pang maiyak ng mga examinees matapos nilang makita ang kanilang mga pamilya na sumalubong sa kanila. We go back to our core, we go back to the main reason kung bakit namin ginagawa to, bakit namin gustong maging lawyers. Ayun is to serve, basically to serve those people who are in need. Thank God po, nakatapos na po kami sa 3 days na bar exam. Sobra po namin ito pinaghandaan. Hindi ko ma-explain eh. Overwhelming, pero pinakamahirap tong last. Medyo natataon lang po na yung mga lumalabas na nabasa naman natin.
September 7 nang mag-umpisa ang bar exam at noong September 10 ang ikalawang araw ng pagsusulit. Kahapon naman September 14 ang ikatlo at huling araw ng pagsusulit. Ayon sa Korte Suprema, ito na raw ang pinakamataas na bilang ng mga kukuha ng bar sa kasaysayan kung saan pumalo ito sa 11,437. Nakatakdang ilabas ng Korte Suprema ang pangalan ng mga pumasa sa darating na Enero ng 2026. Angel Arquero, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.188 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Brizzle Ridge Cafe, located at Brizzle Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaaring silang i-contact sa 0906-058-4232. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Bases Conversion and Development Authority, a prime mover of national development. We transform former military bases and properties into premier centers of economic growth. Sabi Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sa iba'y handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Dumit na yan, kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang itong ito. Sa Healthy Habits, go na go. Para sa Healthy Pilipinas. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. At nagbabalik ang Morning Balitaktakan, mga ka-MB.
Ang makikilala nating susunod ay isang consistent honor student. Isa siyang beauty queen. Isa siyang model. Aspiring fashion designer. Isa siyang musician. Singerist. At dancerista. At saka ballet. At ballet nga, dancerist. Ballet dancer. Nako, sino kaya siya kilalanin natin dito sa Yang Totoo? Mga ka-MV, play, pause, and perform. Kilalanin natin ang multifaceted child star ng Baguio, si Charlie Willow Novillos, ang rising child star ng Baguio City. How are you, Willow? I'm having a very good day po. Oh, yeah. You're just starting the day, but you're already having fun with it. Oo, look at your lashes. Yeah, I hope every employees do that too. To enjoy the first day of classes. How young are you again? Can you remind our audience? Hello everyone. I am 9 years old already po. My birthday was July 14 po. Oy, belated happy birthday! What do you want to receive as a gift on your next birthday? More talents po. Ay! Ayaw pakabog. Pakabog? Ang dami-dami na. Oo nga, ang dami mo ng talent. 7 na. Ang dami nun. We mentioned earlier that you're a consistent honor student. Where do you study and how do you do this? Like being a consistent honor student? Actually po, I used to be in another school po, pero now I'm in BMI. And I am a consistent honor student po because I work hard so I can get very high scores po. And I'm enjoying all of my lessons po, that's why. So, dapat pala ine-enjoy mo ang mga lessons mo para maging honor student ka. We learn from the kid. We have to learn how to enjoy what life throws at us. Para ma-enjoy mo pa rin yung buhay mo. At magkaroon ka ng gold medal. How many medals do you already have? From school, ha? Actually po, there are no medals po. It's only certificates po, pero pag recognition po, that's the time we get a medal. Wow. So you already got a medal na? I think I have maybe 3 of them from my old school. Uy, marami na yun. Dami-dami yung 3 medal na yan. Are you planning to sell them? Just Oo, pero grabe. How do you balance naman your, di ba, nag-i-study ka, at the same time, nagmo-model ka pa, nagpi-play ka pa ng mga instrument. Oo. Well, I balance them by just enjoying them. That's how I can also balance them po. Oh, so see, you enjoy every facet of your life. Wow. Hindi ko kasi ini-enjoy. Nung bata ako, puro When did you start joining pageants? Kasi ang dami mo ng pageant na sinalihan eh. You have Miss Panagbanga 2023, yes, 2024, 2022. Tama po, no? Tama, no? Tas Miss 2025. Ang dami na. When did you start? At what age did you start to, want to join pageants and become a beauty queen? Actually po, I want to start because in 2022 Panagbenga po, I was just 6. And throughout the years, I was already 7 and 8. At the age of 8 po, that's the time I learned that I wanted to join pageants po. But there's also a little bit of wanting from my 7th time po. So, tingnan mo, 7 beses ka na pala. Ano bang ginagawa ko noong 7 ako? 6. Ay, yung 6, 7, hanggang 8. Anong ginagawa mo noon? Ginagawa ko noon. Ako ang dungrit-dungrit ko sa harapan ng bahay namin kasi naglalaro talaga ako ng mga putik-putik at saka mga kung anik-anik sa labas. Ako ang ginagawa ko noon, nagluluto-lutuan lang ako. Yeah. Oo, bakit hindi ako sumali ng pageant? Who inspired you to become a beauty queen? Actually po, I want to start by thanking my model mentor, Miss Laika, and my model coach, Coach M po, and my family also, and the designers who helped me
learn how to show off my outfits are Miss Laika as well. She's also a designer. Miss Grace, Miss Melanie, and Sir Chris po. And also my family po. All of them are part of my journey through what I have been going through, even though times were hard po. Oh, pero do you times were have a hard. specific beauty queen in mind whom you really look up to? Actually po, I look up to all of them po. It's just because I just want to explore more po. Ikaw, my beauty, are you exploring? Are you Dora? Well, sometimes, Yeah. yeah. Are you? Soy bien! Uy, pero Where are we going next? To the beach! Oh, 'di ba nasabi mo nang ilang beses ka na sumali sa mga pageant. Oo. So marami ka na ring mga friends, tama ba? Apa. And I almost forgot pa. I also thank my Tita Steph po. She was the very first one who made me a tutu po when I was a baby po. Tutu dress! It's actually this one po. So kung ulit siya, reimagined? Oo, tsaka revitalized outfit. Ay, ang ganda cute. naman! Nakakatuwa. May tanong ako. So, di ba from being a beauty queen, tapos ang dami mo ngang mga sinusuot, then you suddenly wanted to become a model as well. Oo, nakailang rampa ka na ba? I think I had a lot of ramps already because I cannot keep count of them anymore. Sobrang dami mo nang sinalihan. Pero why do you like modeling din? Kasi ang galing mong maglakad. I saw you one time, no? When you were walking, you're already like a professional, and your photos as well. Well po, it's actually, I like modeling because it's also like presenting of like your personality, because you can also pose the way you want to po. And it's like you can be free in modeling po. Totoo yan. So, ibig sabihin nito, hindi ka nahihiya. Kasi, di ba, marami ng bata ngayon na they don't want to post Yes, na they're very, very shy. Shy na, oo. Pero ikaw hindi. Hindi ka ba nahihiya? Bakit? Oo. I'm not shy po because everyone believes that I can do everything. They always cheer for me, and that's what helps me become stronger and better every time. Now, I know kung bakit marami na itong nasalihang pageant. Di ba? Talino ng bata. Talino, nanggigigil ako. Ganyan ako nung bata ako. Ewan ko kung anong napakain sa akin. Parang kumain yata ako ng susudado. Start akong kumain ng susu. Nawala kaagad. Kakasultop mo ba? Kakasultop. Nawala talaga. Pati yung brain cells ko na sultop ko na. Nasultop mo na. Nakakaloka. And at the same time, you also wanted to become a fashion designer. Oo. I wanted to become a designer din po kasi it also represents me, myself po. And if I were to become a real designer, I would also want to like show off how that I also sing, do drums, and do ballet po. All of the talents po that I do. Oo, ang dami nga, no? Paano napasok? Oo, ang isang willow sa musika. Kasi sumali siya sa mga ka-MB, dati sa isang musical sa Burnham. Sa kwan yun, iba yun. Sa pagbabalay niya, Nutcracker, dito sa may Burnham dati. Pero yung pagkanta, ang dami mo ng mga, anong tawag mo dito? Recital. Oo. Paano ka napasok sa music? Actually po, I'm not that sure of how I went into music po. Pero all that I know is that I just wanted to explore more things in the world po. That's why. So you tried everything na. So dapat pala ang pangalan mo, Willow Dora the Explorer. Not Willow Nobilios. Not Willow. Yeah. Dora Willow. Duilo. Pero grabe. Diba? Parang gusto ko yun. Ang galing naman na you explored everything, even ballet dancing. What else do you want to do? Do you want to also to do sports then? Yeah. Actually po, in my school po, there are 2 gyms po. One for badminton, one for basketball. Every 2 weeks, I do badminton first. And then, the next 2 weeks, I do basketball po.
I enjoy much po. Are you not tired? No, po. I am tired. Bakit ganon? I am exhausted. You're already 9, right? Oo. But hearing you do these things, when I was 9, I want to go home and cry. Yeah, I wanna go home and sleep. Yes, because before, at 9, I was just playing family computer. Yeah. Kakaloka. Parang lahat na lang ng activity sa school, gusto mong salihan. May dream ka pa bang gustong salihan, Willow? Well po, all of the things I said po are my dreams. So, I'm actually already in them po, in my own way po. So wala nang specific. Basta lahat i-explore mo, ganan. Apa. Oo, ang daming. Parang ayoko na. Parang pinamukha ng batang ito sa akin na hindi talaga ako tunay na tao. Hindi ka tunay na tao kapag wala kang activities pagbata. Alam mo, parang dahil sa'yo, naisip kong, tamad talaga ako. Hindi, pero napakaganda that we have Willow here at a young age. She's already an inspiration to other young kids as well. With yung sa kapareho niyang edad, 'di ba? Na at 9, you can do a lot of things kasi sabi nga nila YOLO YOLO, yung nilalarong ganon. No, that's yo-yo. Sorry, you only sorry. live once. Sorry. Yeah, and you're having fun at a young age. Do you think you will get tired soon or not pa? That will never happen po because of everyone who supported me po. I don't want to waste their hard work po. And so I won't do as mine in my old school, in my new school po. Oh, di ba? At least, nasa new school siya. New things also. So, may sports ka na. Meron kang modeling, may pageant, meron kang music. Ano pa ba? Ano pa bang meron na pwedeng gawin? Oo. You want to do skydiving? Or construction? Construction. You want to make your own house? Ganon? Actually po, maybe I might do that po when I'm older. Alam ko na, interior designing. Designing po, I can start doing that now po because when it was my 9th birthday po, I already had a fashion show po where I showcased all my designs po. Based on my friends, personalities. So, may designs ka na, shino mo na siya. Sabi ko nga sa'yo, minsan, wag ka na sa damit mag-design. Mga building na ang i-design mo, mas mayaman ka doon. Alam mo, may gagawing kondo, may gagawing building. Ituturo kita. Yun na lang ang gawin mo. Baka next time, interior designing. Diba? You get to create your own room, make your room beautiful. Are you also thinking about that because of that smile Actually po, I have some relatives po outside the Philippines, and one of my ninongs, Ninong Francis, he owned the condo po, so maybe I'll try and do that also po. See? Ang gigigil ako. Bigyan pa natin siya ng idea. Why don't you become hair and makeup artist? You also do that. Yes? Well, I used to have practice papers po, and I was using pastels and crayons. Thinking that it's your, makeup. Ano nga ba yung sinasabi ko? Ang dami-dami. Mami, anong pinakain mo sa batang ito? Pwede pa ba kaming humabol? Vitamins. Pwede pa. 22 pa lang naman po ang babaeng ito. Pwede pa po. Ako 26 pa lang. Kaya pang humabol. Pero siguro, Mami. How many are you in the family? How many siblings do you have? I only have one sibling, and we are only, we used to be 6 in the family po, pero my opa, or as you can call also my grandfather po, moved to America, so we're only 5 po, but he's still a family member to me. It's like he's still living in our house. Wow naman. So, yung kapatid mo, how young is your kapatid na? She is 3 years old, and her birthday was just on August 24 po. Recently lang. Do you also plan to become a model for her? Like, when she grow up, she will just be like you, doing a lot of things and not get tired? Are you a robot?
Well, I would like to help my sister on her journey po, just like my parents did po. Di ba? Malay mo, ipasa niya yung corona. Sabi, pagod na ako, ikaw naman, sister. Akala ko hindi ako mapapagod, ikaw pa rin. Napagod din pala ako. But what do you really want to become when you grow up? Once again po, I want to become all of these things po at the same time. How? Paano? Oo. Well, I should... Ako nga isa lang eh. Oo, gusto ko lang maging tambay. Nung sinabi ko dati, gusto ko maging firefighter. Oh. Hindi natuloy. Nasa lang buhay ko nga, Diyos. Pero you want to become everything. So you're a superwoman. Well, actually po, how I would become everything at first po. First, I was at Bali muna po before I went to all of these. So, just like how I started Bali, I'm gonna start with Bali first before I move on to all of the things that happen next in my life po. So little by little, step by step. Apa. One step at a time. Sabi. Who's your favorite singer? Taylor Swift, Bruno Mars, Michael Jackson. Wow, Michael Jackson, very classic. So can you give us an example of Bruno Mars song? Oh, kala ko Michael Jackson. Nag-expect ako ng Michael Jackson. Yeah, what's your favorite song? Now. Marry Me, Cruel Summer, Black and White. Can you sing one of them? Yes, I can sing all of them actually. Sige nga, you try one Kasi nga. isa lang, sabihin ng tatlo. Try mong isa. Sample. It's a cruel summer, it's cruel. That's what I'm telling no Bruce. Yun yung kay Taylor Swift, right? Taylor Swift. Yung kay Bruno Bruno Mars. I think I wanna marry you. You want to marry me? And then Michael Jackson. But if you're thinking about my baby, it don't matter if you're black or white. Ang alam ko lang kasi nakanta ni Michael Jackson, then the two of us, the three of us. Wala akong alam na Then the four of us, the five of us. Ay, may ganyan pang You know kanta? that song? Then the sixth and then the seventh. Tama ba yung kanakanta The niya? eight and then the nine. I don't know this song po. The title is Ben. Count 1 to 10. Diba? Oo, nakakatuwa naman. What is your message to all the young kids just like you who also wants to do a lot of things or just be like you? Well, for all of the kids out there, I would just like you to dream harder, work harder, and become more confident. If you just believe in yourself and your parents believe in you, you may also receive your dreams po. Thanks to my parents po, all of the people who helped me is the thing that I want to happen to you all po. What's your message to your mom? Kasi I can see your mom is kinda, crying already. Crying na kanina pa siya nagwa-wipes ng tears niya. Yes, bakit? I want to say to my mommy, I love you. I love you. So cute. Ipapagkit, tawag kang mag-alala. Do you want to thank anyone else? Your friends. You say hi to them na. I want to thank Once again, I want to thank my model mentor and my model coach, Coach M and Miss Laika. My other designers, Miss Laika, Miss Melanie, Miss Grace, Tita Steph, and also Tita Kirsten, who owns Diwata po. Your friends. I also thank my friends, my school, and all of my family members, even the ones who are out there. Yes. Meron pa daw. Sino? MC. And also, MCPT po. Oo. Si Sir, ano kasi yung pangalan niya? Ikyong. Oo, si Sir Ikyong. Hi, Sir Ikyong. Oo, pogi din yan siya. Actually, kilala mo siya? friend ko siya sa Facebook. Tsaka magaling siya mag-take ng picture. Yeah, alam mo yun. Thank you, Sir Ikyong, for the future photo shoot namin ni Miss Angel. Miss Angelica. Apo, shout out po sa'yo. Yeah, thank you very much, Rilo. We enjoyed talking with you. You're welcome po. Very very witty, very smart. Alam mo,
nasa yun lahat. Accurate. Nasa yun ang lahat. Do you know that song? Wala sa aming No dalawa. po. You Walang know that? natira sa... Wala nang natira. No po. No, wala Kanta na. yan. Rap yan dati. Oo, mga 1970s. So, sorry. Wow. Wow. Ubus na daw. Ayan, ako mga ka-MB, nakakatuwa naman na isang inspirasyon ngayon mula sa isang batang 9 years old at ang kanyang kwento ang ating napakinggan. And it's one thing na we really have to, we do not just look up to people who are older than us. Sometimes you also need to look up to people who are younger than us who's been doing a lot of things na hindi natin kayang gawin. But they are showing you na at that age or what age you are, you can still pursue whatever you want in life. And I really hope na yung mga kabataan dyan, yung mga bata dyan, or any age naman, magaya natin si Willow na talagang ang dami niyang tinatry na mga activities and talagang mas nakiki-engage na siya sa mga tao rather than sa mga gadget. Yes! Oo, maging Duilo tayo. Hashtag Duilo! For today's video, Dora Duilo. Duilo. Oo. Ngayon, mga ka-MB, maraming salamat ulit sa ating mga partners, Pongtao Dashcom Supplier, located at Longlong La Trinidad, Benguet. Pongtao para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. And Homebound Furniture Plaza, a Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor office, and customized furniture, field jobs accredited, free ocular inspection, free assembly at may minimal delivery charge. Homebound Furniture Plaza is on a mission to make Baguio City even more beautiful. They are located at Pure Gold Building, Marquez Highway, Baguio City. Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. And surf this out with the most affordable prepaid fiber to home powered by Convert. We would also like to thank Basis Conversion and Development Authority, a prime mover of national development. We transform former military bases and properties into premier centers of economic growth. 2.28 Cafe, located at Ridgewood Hotel, Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. Bristol Ridge Cafe, located at Bristol Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclao Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Contact them sa 0906-0584-232. At ng Skin Lace, providing standard patient care and management equipped with up-to-date aesthetic treatments with FDA-approved laser machines and the aesthetic industry. Conducting a thorough skin analysis using the skin imaging technique for a clear recommendation that is specifically designed for your skin condition to get a better result. Skin Lace Crafting, timeless beauty. Chased your beauty, our passion. Have your hair chased, style that makes a statement, located at the Outlet 1 Assumption Road, Baguio City. You may contact them via 0917-188-6877. Ay, ang dami. Maraming salamat. So may ihahabol kang pasalamatan. Oh, by the way, I need to thank the fabulous Tita G for doing my makeup. Ayan! Thank you so much, fabulous J! Oo, kanina nga gumaganyan. Thank you very much. Mga ka-MP, muli nakasama niyo na naman ngayong Kuwela at Masayang Tuesday ang nag-iisang bumbilya sa umaga. Miss Bea. At nakasama niyo rin ngayong umaga ang nag-iisang chabebe girl ng R&G, Miss Angel Arquero. And at syempre, alamin nga natin, ilang araw na nga lang ba bago magpasko? So excited! Oh, lang. 100 days to go bago mag-Christmas. Are you excited, Below? I'm very excited po. What will your gift be to us? What will you give us? Secret! I'm so excited. So on the first day before Christmas, on the last day before Christmas, you give it to us. Wow! You will dito, pupunta ka dito, Willow, ha? We will expect. Wow, 100 days to go before Christmas. Mga ka-MB, makita-kita ulit tayo bukas dito pa rin sa masaya, inspiring, at very informative na Morning Balitaktakan! Bye! Bye, everyone! Bye!
Siya na ang susunod na mag-host ka dito. Carousel po ako. Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.